buksan mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang mangyayari kapag sumuwi ka sa hepe. Pinunuming Yue, sino ito? Huwag mong itanong ang hindi mo dapat itanong. Bakit ka nagpapanggap na patay? Magtrabaho ka. Sabi ng hepe, alagaan mong mabuti. Naiintindihan. Bata, bakit hindi ka kumbinsido? Bata, kasalanan mo lang na ininsulto mo ang hepe at ito ay simula pa lang. Higil. Hayop, lasapin mo. Sa hinaharap, ang mga kapatid ko ang mag-aalaga sa iyo araw-araw. Tara na. Teka, wala kang kasalanan. Hindi ka nila kayang ibagsak. Sa pamamagitan lang ng pagtitiyaga, may pag-asa. Binata, gusto mo bang manirahan dito? Sumuko ka o yurakan ang lahat. Maging hari ng kulungan ng mga masasama. Hamakin ang lahat ng nilalang. Bilis, alis na. Saan mo ako dadalhin? Malalaman mo pagdating natin? Sige. Meili, talaga bang papayag kang makita ko si Fan-Fan? Siyempre, kaya kitang pagtagpuin, kaya rin kitang ipadala sa kabilang buhay kasama niya. Matanda, ayaw mo bang makita ang anak mo? Tingnan mong mabuti. Paunti ng paunti ang ating pagkikita. Anong gagawin mo? Basura ka! Lihim kang kumita ng 100 bilyon sa likod ko. Dapat sa akin ang perang iyon. Ngayon, ipapasa ito sa nakatataas. Lintik ka, lalo pa ang nanay mo. Baliw! Baliw ka! Basura, ayaw mo pa ring sabihin kung nasaan ang pera, di ba? Wala akong pera. Hindi ko alam kung saan ito napunta. Di panoorin mong mamatay ang nanay mo. Nanay, Hindi ka ba iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, di ba? Halika rito. nanay, Pakawalan mo ako. Ano bang ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Tumahimik ka. Ayaw mo pa ring sabihin kung nasaan ang pera, hindi ba? Bitawan mo ako. Nanay. Nanay. Huwag mong saktan ang anak ko. Ituloy mo saksakin hanggang umamin ang basurang iyan. Huwag mong saktan ang anak ko. nanay, Tigilan mo na. Matandang basura, hindi mo na kaya ngayon. Hindi ba siya may kakayahan? Ayusin mo siya. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras dito. Ako na ang bahala. Akala mo ba sobra akong gumagasta araw-araw? Matagal ko nang gusto siyang patayin. hindi. Ito ang mangyayari kapag sinuway mo ako. Hindi. Binata, kung gusto mong mabuhay dito, sumuko ka. O yurakan ang lahat. Maging hari ng bilangguan ng mga salbahe. Hamakin ang lahat ng nilalang. Limaili. Sobra ka na. Mula ngayon, tuluyan na tayong maghihiwalay.
Nakapagdesisyon na ang mag-asawa. Narito na ang orden ng madilim na ulo. Ang mga mang-insulto sa ina ng nakatagong lider, walang kapatawaran. Madilim na utos. Tunay na lihim na utos. Kaya umamin siya. Sabi ko na nga ba't hindi makakatakas sa akin ang basurang ito. 90 billion, akin na yan. Basura, ayaw mo bang hiwalayan ako? Ayaw mo bang makipaghiwalay sa akin? Tutuparin kita, makukuha ko ang 90 billion. Hindi ka karapat-dapat maging aso ko. Ang galing naman. Huwag kang magpanggap dito. Alam naming hindi mo talaga alam ang sining ng madilim na gabi. Isa kang walang kwenta na walang lakas. Kung may malay ka, ibigay mo agad ang 70 bilyon. O kaya, iwasan mo ang kamatayan. Mamatay na walang pagsisisi. Nililipol ng demonyo ng gabi ang kasamaan. Alab ng dragon ng gabi, pinapatay ng mga Diyos ang Buddha. Alam mo talaga ang mahika ng madilim na gabi. Imposible. Imposible. Kailangang sumabog ang bagay na ito. Nanay, ayos ka lang? Fan. Buti na lang walang nangyari. Umuwi ka muna. Natatakot ako na masyadong madugo ang eksena. Madudumihan ang mata mo. Hintayin mong malinis ng anak mo ang kanyang mga pagkakamali at saka siya babalik para ipaliwanag sa iyo. Pero, Umuwi ka na, nanay. Pagtatasa sa kapangyarihan ng madilim na pinuno, maaari ka nang umalis ng payapa. Salamat. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako iniligtas? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung ano ang iyong magiging landas. Ito ay Inumin ang tableta ng Tianyuan. Makakatulong ito sa iyo na magtagumpay ng malaki sa maikling panahon. Manahin ang kapangyarihan ng madilim na pinuno at pasanin din ang responsibilidad ng madilim na pinuno. Mga kabataan, umayos kayo. Gusto mo ba akong tulungang maging isang madilim na lider? Sa ngayon, nais kong iwasto ang aking mga mali, makalabas dito ng buhay. Ito ay maaaring ang tanging paraan. Paalam, mga basura. Tigil. Warden, nandito ka na sa wakas. Itong loko, sinusubukang sakalin tayo. Kailangang ipaalam mo sa kanya kung gaano tayo kalakas. Sutil, huwag mong isipin na magaling ka na dahil marunong ka ng mahika ng dilim, ang matinding pamamaraan ng Warden. Hintayin mo ang iyong kamatayan, tama. Tama. Dapat gutayin ang basurang ito para mawala ang puot sa aking puso. Huwag mag-alala. Walang makakarating doon. Kapalmoks ka rito sa kaharian ng mga masasama. Bahala na ako dito. Bumaba ka muna. Opo. Ulong dilim, isuko mo na ang pera ng maayos. Pwede kitang iwan ng buo. Kung hindi, huwag mong sisihin ako. Gagawin kong hindi ka na mabubuhay. Kahit ang pagnanais mong mamatay ay hindi matutupad. Sakto, tingnan ko, itong masamang lugar. Ano bang mga paraan ito? At may tapang silang magpataw ng lihim na parusa. Wasak! Ikaw, lapastangang mga salita. Ipakakain ko sa iyo ang iyong mga buto. Ito ay isang taiya na baril na pangsok, mataas na boltahe, 50,000 volts. Ang dating Diyos ng digmaan ay namatay sa baril na ito. Magsaya ka, Panginoong Ulong Dilim. Tayo.
basura. Layas. Ako na. Hindi. Darkhead. Ganyan lang pala. Itong Tiaston gun na ito ay kayang magparalisa sa katawan mo. Wala nang lakas. Teritoryo ng mga kontrabida. Sa huli, walang makakatakas sa palad ko. Patayin siya gamit ang Ling Chi. 3,600 na kutsilyo. Hindi ako makapaniwala na hindi pa niya ito ipinaliwanag. Paano nangyari ito? Imposible. Huwag kang pumunta dito. Huwag kang lumapit. Umatras. Ikaw, huwag kang lumapit dito. Sige, pigilan mo siya. Sige, pigilan mo siya. Pigilan mo siya. Babawasan ko agad ang hatol mo. Hindi, palayain agad. Huwag mong hayaang lumapit siya. Warden, natalo tayo ng taong ito. Sino siya? Long, tutuloy ba tayo o hindi? Oo, Long. Malaki ang perang binayad ng Warden ngayon. Hindi tayo lugi. Lahat. Kahit na nasa bilangguan kayo dahil sa inyong mga kasalanan, pero hindi kayo dapat patuloy na inaapi ng taong ito. Ayokong maging kaaway ninyo. Pinapayuhan ko kayong pahalagahan ang inyong mga buhay. Huwag ninyong tulungan ang malupit. Tingnan natin. Ang tapang mong suwayin ako? Maaga o huli, dudurugin ko kayong lahat, mga gago. Akala mo nakaiwas ka sa Chastan gun. Wala ba akong magagawa sa'yo? Ang masamang teritoryong ito ay akin. Ayokong magbayad kayo ng kabayaran. Ano ba? Ito ang Haring Balakyot. 10 taon ang nakalipas. Walang katulad ang pangingibabaw ng dakilang siya. Pinutol ko ang harap ng ulo niya. Sumusunod lang siya sa akin. Ito ang pinakamalaking pumatay sa aking kaharian ng kasamaan. Tapos ka na. Sa tingin ko, nauubusan ka na ng mga pakana. Umaasa ka lang sa malaking hangal na ito. Akala mo ba maililigtas mo ang buhay mo? Balak sana kitang patawarin alang-alang sa pera dahil matigas ang ulo mo. Kung gayon, huwag mong sisihin ang mga tauhan ko sa pagiging malupit. Walang ibang makakakuha ng 90 billion. Huwag mo nang pangarapin ang pagkakataong ito. Halika. Sige, sa kaharian ng kasamaan, sisirain ko ngayon ang pinakamalaki mong sandatang pumapatay. Nakikita kong magpapatuloy kang gumawa ng masama. Ano ba yung tinatawag na madilim na ulo? Sa totoo lang, akin ang kaharian ng kasamaan. Makinig kayong lahat. Kainin ang kanyang dugo, kainin ang kanyang laman, bilang babala sa iba. Darkhead Order. Ang taong ito ay ang Darkhead. Long Wu. Marami sa mga mahihirap dito ang nakatanggap ng pabor ng Darkhead. Ano ngayon? Galing ako sa ghetto. Kung hindi dahil sa lihim na pondo, ang kapatid kong babae ay hindi kayang bumili ng mga libro. Ang mang-insulto sa Darkhead ay pag-insulto sa akin. Tama, ang operasyon ng lola ko ay pinondohan din ng lihim. Long Wu, tara na. Aba, buwisit, preso ko lang. Sino ang may ganang tumulong sa kanya? Sabay tayong mamamatay. Handa akong makipagsapalaran. Mga kasama, tayo ay mga makasalanan. Pero ang ating pamilya ay hindi sa lahat ng mga taon. Kung hindi dahil sa Darkhead, para parusahan ang mga mayayamang mapagkunwari, ang mga asawa, anak na babae, at kapatid na babae ay pinaglaruan hanggang mamatay ng mga mayayaman. Inaapi ang Darkhead.
Mula kami sa slum at itinuturing kaming walang kwenta. Mga pare, tara, maging bayani tayo ngayon. Paano nangyari iyon? Mga kapatid, tumakas na ang masamang hari. Ikaw, Mga kapatid, maraming salamat. Masyadong mabait si Darkhead. Wang Zhengyang, natalo ka. anong gusto mo? Ako ang tagapamahala ng kulungan ng mga masasama. Gusto mo bang mag-alsa? Ano naman sa pag-aalsa? Ang kulungan ng mga masasama ay dapat sanay para sa reforma ng mga kriminal, ngunit naging maling parusa. At ginagawa mo ito para sa iyong pansariling kapakanan, paninikil, pang-aabuso sa pagbitay, pagpilit sa pag-amin. Ginawa ninyong impyerno sa lupa ang lugar na ito. Lilinisin ko ang lugar na ito. Sa totoo lang, ito'y para ituwid ang mga bagay. Mga ginang at ginoo, walang konsiyensiyang disiplina, palayasin ang masamang Wang Zhengyang sa kulungan. Sa kanyang dugo, pararangalan ang mga kaluluwa ng mga bilanggo. Ang pwesto ng tagapamahala ng kulungan. Pumili ng ibang taong matuwid upang pumalit. Mga kapatid, narinig ninyo ba ang lahat? Hindi tayo tinitingnan bilang tao ng mga halimaw na ito. Ngayon, ang may hinaing ay maaaring ilabas ang sama ng loob. Ang may hinanakit ay dapat maghiganti. Sige, labanan ninyo siya. Bitaw! Bitaw! Asawa, bitawan mo ako. Isinusumpa kong ikaw lang ang pagsisilbihan ko mula ngayon. Asawa, bitawan mo ako. Panginoong Darkhead, basta't pakawalan mo kaming magkapatid. Kaming magkapatid ay kayang gawin ang anumang bagay. Pwe! Magkakagusto si Panginoong Darkhead sa inyong mga basura. Lumayas! Panginoong Darkhead, parusahan ninyo po sila. Sumakay na kayo sa kotse, may magsusundo sa atin mula sa itaas. Bilisan mo. Bilisan! Bilisan! Panginoong itim na ulo, sabi ng amo, ngayon na ang huling araw mo. Pupunta siya sa'yo. Ang yabang. Mga kasama, lumabas kayo at patayin siya. Hoy, tigil, tigil, tigil. Ang pintong iyan ay para lamang sa pagsisisi. Mga revolusyonaryo, buksan kung hindi pa natatapos ang sentensya. Kung lahat ay pwedeng pumasok at lumabas kung kailan nila gusto. Kung gayon, ano na ang saysay ng mga batas ng aking daksiya? Pero, Huwag kang mag-alala. Ang gusto nila ay hindi pa dumarating. Maghihintay na lang tayo at makikita natin. Hoy, anong gusto mo? Kumusta? Ayos, sige. Pansamantalang hakbang lang ito. Hindi ako isang itim na ulo. Talagang hindi. bilangguan ng masasama? Maraming masasama. Masunurin sa itim na ulo. Bilangguan ng masasama, maraming masasama. Masunurin sa itim na ulo. Sige, sige. Magkakapatid tayong lahat. Hoy, paano yung taong yon kanina? Si Mr. Zhang ba ang tinutukoy mo? Maaga siyang umalis. Narinig kong binintangan siya. Nalutas na ang kaso. Lalabas siya ngayong araw. Ano? Sino ba itong Mr. Zhang? Hindi mo kilala si Mr. Zhang. Siya ang presidente ng Zhang Group. Narinig ko na kung hindi siya nahuhumaling sa kawang gawa. Ang yaman ng Zhang Group ay lumampas na sa 4 na pangunahing konsorsyo. Tama. Sinabi ni Mr. Zhang na kung may lumapit sa kanya, ibigay ko raw ito sa kanya. Gusto niyang ipagpatuloy ko ang pagganap bilang pinuno ng kadiliman. Lubusang tapusin si Wang Zhengyang. Hindi mo magawa ng tama ang kahit maliit na bagay. Anong silbi ng pagpapalaki ko sa iyo? Kami, alam naming mali. Pakiusap. Bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Maganda. Huwag mong sabihin na hindi kita tinutulungan. Kung hindi nyo mababawi ang 90 bilyon na iyon, naghihintay ba kayong lahat ng libing? Opo, ipinapangako naming hindi ka namin bibiguin, amo.
Warden, ano ito? Huwag mong itanong ang hindi mo dapat itanong. Kailangan mo lang malaman. Gamit ang bagay na ito, masamang bilangguan sa 3 araw, taunang eksibisyon ng sining. Hindi lang natin mababawi ang pera natin at maalis din ang basurang iyon. Bakit kasi niya ako hinayaang gumanap na kontrabida? Oh, Diyos ko, Kuya Fan, bakit nandito ka pa? Tara na, dalhin kita kay ate. Ate, wala namang ate dito. Ngayon na ang taunang palatuntunan. May ate na magtatanghal para sa atin. Bilisan mo! Mahuhuli tayo. Naagaw na ng mga gago ang magandang pwesto. Tara na. O hindi, May problema. Tumigil kayong lahat. Lahat. May pandaraya dito. Mga pare, may daya dito. paano nangyari iyon? Huwag mong inumin ang alak na ito. May mali dito. May problema rin ang mga babaeng ito. Anong mali sa alak? Kuya Fan, ito, ang batang babae. Anong magagawa nila sa atin? Iyan nga. Hindi ganoon kasimple. Isipin mo, bawal na bawal ang serbesa dito. At ito ay inorganisa ng pagtatanghal ng sining. At kabisado nila ang mga patakaran. Paano ko kayo mapadalhan ng alak? At ang mga babaeng ito, tingnan mo ang kanilang mga matang hindi mapakali. Ang kanilang kilos ay hindi talaga maganda. Paano naging miyembro iyan ng isang samahang pampanitikan? Ito ay isang patibong na inilatag ni Wang Zhengyang para sa iyo. Sabi ko, Panginoong Madilim, maraming pinto ang masamang bilangguan na ito. Ano ito? Iyon, ang Panginoong Madilim. Alam kong ginagawa mo iyon para sa ikabubuti ng lahat. Masaya lang kami ngayon. Magsaya na tayo mga kaibigan. Makinig kayong lahat sa akin. Tumigil lahat. Tumigil na kayo. Tapos na ang party. Ano bang sinabi ko? Tingnan mo. May problema ang babaeng ito. Talagang dinaya ako ng magnanakaw ng aso. Ano, wala lang siyang kwenta. Hulihin siya. Huwag kang padalos-dalos. Handa sila. Gaya ng inaasahan sa ulo ng dilim. Tama nga, malinaw ang paningin. Napalibutan ako ng pulbura. 10 hakbang, isang sniper. Sino ang mangahas na magbago? Inutusan ko agad. Giniba ko ang lugar na ito. Wang Zhengyang. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Basura ka. Pinarusahan ako ng mga nakatataas. Gusto kong mamatay ka. Ngunit kung gusto mo, saksakin mo ang ulo ng dilim para sa akin. Maaari kong isaalang-alang na iligtas ka sa kamatayan. Pananatilihin kitang katabi na parang aso. Akala mo ba talagang takot kami sa'yo? Mga kapatid, sige. Ipakita natin sa kanila na ang masamang bilangguan na ito. Kaninong teritoryo ito? Sige na, sige na. Hindi mo ba sasabihin kung kaninong teritoryo ito? Halika dito. Wang Zhengyang, ano ang ginawa mo sa kanila? Hindi mo ba nahulaan? Ako ni Tina. Kung mas nagtatrabaho sila,
mas lalong nakakalason. Kasuklam-suklam. Nangahas silang sumalungat sa akin. Dapat inisip nila kung ano ang mangyayari ngayon. Bata, hindi mo ba gustong tumulong sa mga taong ito? Magandang ideya. Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Gusto mo silang buhay? Lumuhod ka. Tulungan mo akong magsuot ng sapatos ko. Baka pag-isipan kong iligtas ang kanilang mga buhay. Kasuklam-suklam. Panginoong madilim na ulo, huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Ang aming mga buhay ay walang halaga. Pero dahil sa iyo, may pag-asa sa geto. Umalis ka na agad. Iwan mo na kami. Opo, Panginoong madilim na ulo, tara na. Magkita tayo sa hirap, kapatid. Hindi kita kayang iwan. Sige pre, bumangon ka. Madilim na ulo ang sakit, parang mamamatay na ako. Tulong! Tulong! Kapit lang. Magiging maayos din yan. Madilim na ulo, matagal na tayong hindi nagkita, ikaw pala. Ikaw pala. Sayang, malakas na pampamanhid ito. Kaya nitong patulugin ang 10 elepante. Hintayin nyo na lang na madurog ang bangkay. Ikaw. Madilim na ulo. Mahika ng madilim na gabi. Akala mo ba na natalo ako at binigyan kita ng pagkakataong lumaban? Kunin mo, tikman mo ang aking kapangyarihan para sa iba. Laban hanggang kamatayan. Liz. Pasok. Ospital ito. Sino ka? Bakit ka nananakit? Nagtatrabaho sa kulungan ang masasama. Mga tambay, maghintay kayo, umalis. Ikaw? Ano? Lalaban ka pa ba sa amin, mga masasamang bilanggo? Kalimutan mo na, Dr. Sue. Ang ospital na ito at ang mga tao sa kulungan ng masasama ay iisang may-ari. Hindi namin kaya. Ngunit hindi mapipilipit ng braso ang hita. Dr. Sue, tara na. Chen Fan. Tigil. Ano ang nangyari kay Chen Fan? Ano na ang nangyari sa kaso niya? Saan ninyo siya dadalhin? Suyu, akala ko ikaw ay isang pokpok na walang mata. Ikaw pala. Ano ka? Noong nasa paaralan ka, wala kang nagawa sa akin. Pinapayuhan kita. Umalis ka dito. Mag-ingat ka. Pagsisisihan mo ito. Imposible yan kung hindi mo lilinawin. Kung hindi, magsusumbong ako agad sa opisina ng sheriff. Huwag kang tumakas. Puta! Naghahanap ka ng kamatayan. Chen Fan, gumising ka. Ang kapal ng mukha mong saktan ang babae ko. Pinunit ko ang balat mo. Layas, huwag mong antalahin ang malaking bagay. Tara na. Dr. Song, alam ko ang una mong operasyon sa Zhongzhou. Sayang, hinahadlangan mo ang malaking negosyo ko. Ngayon, ihahatid na lang kita sa iyong huling hantungan. Umalis ka. Chase, huwag mong hayaang makatakas siya. Chen Fan, pasok. Dali. Chen Fan, See ya. hindi. Sasabihin ko na lang na basura ka. Hindi ka makakatakas sa palad ko. Alisin. Kita mo, mukha ba siyang asong naghihingalo?
Hindi ka ganoon kagaling. Tumayo ka. Suntukin mo ako. Nangangagat ka pa rin kahit malapit ka ng mamatay, ano? Sasaksakin kita. Si. Sapat na ang saya. Oras na para sa pangunahing laban. Panginoon ng madilim na ulo. Ano ang gusto mo? Ayaw mong sabihin kung nasaan ang 90 billion? Tutulungan kita. Ito ang pinakamahusay na serum ng katotohanan sa buong mundo. Walang sinuman ang makapagsisinungaling sa kanya. At kaagad pagkatapos ng ineksyon, ito ay parang 1,000,000 makamandag na langgam. Kinakain ito ang iyong mga ugat ng paunti-unti. Ito ang pinakamasakit na paraan para mamatay sa mundo. Walang hiya kang hamak. Tiyak na pagbabayarin kita. Matigas ang ulo mo kahit mamamatay ka na. Sabihin mo, nasaan ang pera? Sasabihin ko kung lalapit ka dito. Talaga nga, walang sinuman ang makapagsisinungaling sa harap ng serum ng katotohanan. Ang pera ay nasa impyerno. Pumunta ka sa ilalim ng mundo para kunin ito. Paano mo nagawang paglaruan ako? Sabihin mo, sabihin mo. Ikaw ang ulo ng dilim. Paano mo nalaman? Hindi ko alam. Sabihin mo. Hindi ko alam. Hindi ako ang ulo ng dilim. Peke ako. Ang bilis mo. Chenfan, pumasok ka. Tara na, Chenfan. Chenfan. Kumusta? Si Ginoong Jiang ba yan? Hindi pwedeng mali. Sabi niya darating siya para makipagkita sa atin. Huwag kang matakot. Bababa ako at titingnan. Babalik ako agad. Chenfan, Sumunod ka. Tara na, Mr. Chen. Chen Fan. Sana maayos ka lang. Sino ka? Ano ang kinalaman mo sa madilim na ulo? Ano ang sinusubukan mong gawin? Huwag kang mag-alala. Hindi mo pa karapat-dapat malaman kung sino ako. Tungkol sa relasyon ko sa madilim na ulo, kung hindi mo kayang patayin kahit isang maliit na daga tulad ng warden, hindi mo na kailangang malaman pa. Muntik na akong mamatay. Sinasabi mong hindi ako karapat-dapat. Laro ng mga mayayaman. Hindi ako makikipaglaro sa inyo. Ayos ba? Hindi ka makakalabas. Buksan mo ang pinto. Buksan mo para sa akin. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Sinabi ko sa iyo na hindi ka makakalabas. Sino ka? Driver lang akong mabaho. Para sa iba, asong trabaho ako. Walang kapangyarihang maliit na tao. Alam mo ba? Sa wakas, nabawi ko na ang buhay ko. May ina pa akong binubuhay sa bahay. Pwede mo ba akong pakawalan? Binata. Ang sobrang galit ay nakakasama sa kalusugan. Aksidente sa kotse sa bundok ng Lotus sina Li Mei Li at Shen Xiao ang nagplano laban sa akin. Sa loob ng bilangguan, salamat sa payo mo, nakaligtas ako. Pero talagang pangkaraniwang tao lang ako. Hindi ako isang pinuno ng kadiliman. Hindi ko rin kayang magpanggap na pinuno ng kadiliman. Pwede mong kunin ang salamangka ng dilim. Magkano ang hihingin mo? Ikaw ang magpresyo. Ako si Chen Fan habang buhay. Nagbebenta lang ako ng bakal. Kailangan kong bayaran ang dugong kinuha mo. Pakakawalan mo ba ako? Sige. Hindi ko naman gusto ang pera. Bata, hindi ikaw ang pinili ko. Ang salamangka ng dilim.
ang pumili sa'yo. Naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo? Manahin ang kapangyarihan ng pinuno ng kadiliman. Kailangang pasanin ang responsibilidad ng pinuno ng kadiliman mula nang isagawa mo ang banal na sining ng dilim. Walang takas. Ako. Kalimutan mo na dahil noong panahong iyon, sinamantala ko rin ang kagipitan ng iba. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hindi ikaw ang dapat magpahatid ng balita ng pinuno ng kadiliman. Naiparating ko na ito para sa'yo. Kunin mo ang tiket na ito, yung tumulong sa'yo sa bilangguan. Ngayon, ako na ang naghihirap dahil sa'yo. Kung magpupumilit ka pa ring umalis pagkatapos mong makita ito, hindi kita pipigilan. Pero kung pipiliin mong manatili, ang responsibilidad ng pinuno ng kadiliman, hindi mo ito matatakasan. Kapag ikaw na ang pumalit sa warden, bibigyan kita ng malaking regalo. Maling pagkakakilanlan. Lumalabas na ang basurang iyon ay hindi talaga isang madilim na ulo para ipaalam sa puno ng piitan. Guro Shen, tama na ako sa latigo na ito. Alam mo, Tuloy. kung magpapatuloy kang lumaban ng ganito, may mapapatay ka. Kung sasabihin kong bugbugin mo, hindi mo ba narinig ang puno ng piitan? Ako ang namamahala dito. Tuloy-tuloy. Nakatingin ka pa rin sa akin ng ganyan? Di ba? Anong meron? Hindi ka ba kumbinsido? Hindi lang talaga ako kumbinsido. May kasalanan ako. Pinaparusahan tayo ng batas. Bakit mo kami iniinsulto ng ganito? Kahit ang hamak na tulad mo ay dapat insultuhin, hiniling kong gawin kitang tuntungan dahil iginagalang kita. Huwag kang maging mangmang. Hindi ko alam kung sino ang bulag. Itong may isang mata. Ito'y isang talunang general sa ilalim ng aming pinunong si Chen. Kapag bumalik ang aming pinunong si Chen, makikita ko kung ano ang gagawin mo. Aling kaldero ang hindi mo binuksan, at aling kaldero ang itinaas mo, nangangahas kang kausapin ang basurang iyon sa lugar ko. May magbuhos ng mainit na mantika sa kanyang lalamunan. Ngayon, plansahin ko ang maliit na cube na ito. Umalis ka sa akin. Tigil! Fan, nandito ka na sa wakas. Fan, tulong? Fan, si Shen Xiao. Masyadong mandaraya ang batang ito. Kailangan mong ipaglaban kami. Huwag kayong mag-alala. Narito na ako ngayon. Tiyak na makakamit ninyo ang hustisya. Sabi ko, Chen Fan. Sabi mo, basura ka. Isang sirang chooper lang. Tinutulungan mo silang makakuha ng hustisya. Ano ang pinagsasabi mo? Shen Xiao, tumigil ka sa kabulastugan. Huwag mong kalimutan. Kami, kasama si Fan, ang mga pinuno ng madilim na mundo. Kung mang-insulto ka kay Fan, sa tingin ko, naghihingalo ka na. Pinuno? Itong basura. Kaya mo lang gamitin ang pangalan ng pinuno para lokohin kayo, mga tanga. Anong ibig mong sabihin? Ako si Chen Fan. Hindi ako ang pinuno. Peke ako. Narinig nyo ba? Ginagamit ng basurang ito ang pangalan ng pinuno. Nagsisinungaling sa inyo para paglingkuran siya, mga tanga. Hindi, imposible yan. Hindi magsisinungaling si Fan sa atin, di ba? Noon, si Fan ang naglabas ng lihim na utos. Ang token na iyon ay kinilala ng warden. Fan, ilabas mo agad ang utos ng pinuno. Buksan mo ang mata mo sa apo ng pamilyang Shen na ito. Siya lang. Siya ay isang impostor na kayang maglabas ng isang utos. Kung makapaglabas siya ng lihim na utos, ako, si Shen Xiao, isusulat ko ng pabaliktad ang pangalan ko. Pero kung hindi niya maipakita, ngayon, huwag mong sisihin ako sa pagiging malupit. Lihim na utos lang naman yan. Hintayin mo ako. Ay, ikaw. Muntik na kong mamatay. Sinasabi mong hindi ko ito karapat-dapat? Laro ng mga mayayaman. Hindi ako makikipaglaro sa inyo, okay? Fan, ba't ka pa nakatulala? Bilisan mong ilabas ang lihim na utos at ipakita sa kanya. Oo, Chen Fan. Bilisan mo at ilabas ang utos ng lihim na pinuno. Hindi na ako makapaghintay. Di ba, mga pare? Pakitang tao, kung hindi ka makapaglabas ng lihim na utos ngayon, baliin ko ang binti mo. Fan, ilabas mo na agad. Ano pang hinihintay mo? Mga pare,
Wala sa inyo ang lihim na pinuno. Pero ako nga ang lihim na pinuno. Maniwala ka sa akin. Chen Fan, nagsisinungaling ka pa. Wala kang kahit isang ebidensya. Wala kang dahilan para sabihin kung ano ka. Sabi ko rin na ako ang emperador ng Jade. Huwag mong kalimutan. Pagkatapos mong uminom ng serum ng katotohanan, ang mga sinabi mo, Serum ng katotohanan, ang mga taong nakainom nito. Hindi siya makapagsinungaling. Ginagamit mo kami, Chen Fan. Naniniwala kami sa iyo. kayong mga hindi tao, ang kapal ng mukha mong sumigaw sa akin, para sa walang kwenta, di ba? Hindi ko kayo gagawing butas-butas ngayon. Hindi siya ng apelyido ko. Chen Fan, aso ka. Sinusubukan mo ba kaming patayin? Ginoong Shen, patawarin mo ako. Pabayaan mo kami. Ginoong Shen, Lolo Shen, maawa ka naman. Nakikiusap ka sa kanya. Paano kanya ininsulto kanina? Nakalimutan nyo na ba? Tumayo ka. Tumayo ka. Huwag kang magpanggap dito sa harap ko. Sinungaling, umalis ka dito. Ginoong Shen, mula ngayon, magiging aso ako sa ilalim ng upuan mo. Ituring mo na lang akong utot. Maawa ka sa iyong aso. Yuyuko ako sa harap mo. Itinuturing mo silang mga kaibigan, itinuturing ka nilang kaaway. Kung may utang, may Panginoon. Pakawalan mo sila. Bahala ka na sa akin. Pakawalan? Niloloko mo ba ako? Naaalala mo pa ba kung paano nabulag ang mata kong ito? Hindi ako titigil sa larong ito hanggang sa mabusog ako ngayon. Wala sa inyo ang hihinto. Anong gusto mo? Ayaw mo bang pakawalan ko ang mga asong ito? Sige. Lumayas ka. Mukhang napakabuti mong aso. Chen Fan, gumapang ka ngayon sa ilalim ng aking singit. Pwede kong pag-isipan na pakawalan sila. Sasabihin ko sa'yo, limitado ang pasensya ko. Bibigyan kita ng 5 segundo. 5. Chen Fan, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka lumuhod? Chen Fan, gusto mo ba kaming patayin? 4 Chen Fan. Tandaan mo, iniligtas ka namin noon. Chen Fan, ikaw na walang utang na loob. Mamamatay ka. 3. 3. Mukhang maganda ang hukay na ito. Hindi, anong silbi ng pagsigaw? Kailangan mo siyang tulungan. Luhod o hindi? Matigas pa rin ang ulo mo. Luhod o hindi? Luhod o hindi? Paluin mo siya para sa akin. Bugbugin mo siya hanggang mamatay para sa akin. Hahaha. Chen Fan, mas masaya ang laro kapag nakikipagtulungan ka. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, luluhod ka ba o hindi? Hindi ako luluhod. Sige. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, di ba? Dahil hindi mo naiintindihan ang wika ng tao. Kung gayon, walang silbi ang basurang ito. Ginoong Shen, Ginoong Shen. Patawarin mo ako, Ginoong Shen. Patawarin mo ako. Sandali, Ginoong Shen. Kung mamatay sila, hindi mo man lang malalaman kung nasaan ang nibinpang bilyon. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Magsinungaling sa'yo? Ako ay isang marangal na Panginoon. Kailangan ko bang magsinungaling sa'yo? May kapangyarihan ako sa gabi. Hindi mo ba talaga akalain na ang maliit na serum ng katotohanan ay may magagawa sa akin? Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, subukan mong igalaw sila. Ipinapangako ko, ikaw ang susunod na mapuputulan ng ulo. Ikaw? Kaya kung igalaw sila. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang 90 bilyon. Gusto mong malaman? Magmakaawa ka sa akin. Magmakaawa ka. Chen Fan, hinahanap mo ang kamatayan. Sasabihin mo ba o hindi? Shen Xiao, yan na ba ang kaya mo? Bumalik na ang warden. Ah, ganun ba? Mauna ka na. Susunod ako. Mga pare, tara. Mga pare, tara na.
Punyeta. Hintayin nating dumating si Kuya Wang. Pagsisisihan mo to. Talaga? Shen Xiao. Sabi ko na sa'yo, magaling ako sa martial arts. Did, ang kapal ng mukha mong humarap sa akin. Si. Huli. Ikaw. Bakit mo ako sinaktan? Sinasaktan kita. Kalokohan. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na wag tumae kung saan-saan? Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo? Hindi mo na lang ba pwedeng agawin ang mga babae ng iba? Halika rito. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na wag maging masyadong mayabang? Kayabangan. Tayo. Ginagawa kitang mayabang. Basura. Kuya Fan, mali ako. Napipilitan lang din kami. Kuya Fan, ikaw ay mapagbigay at hindi mo na dapat kaming patulan. Layas. Nandito ka pa? Kuya Fan, susundin kita, kahit ikaw ang leader o hindi. Ako si Long Wu. Sumunod sa'yo. Tinatawag kitang Kuya Fan. Kuya Fan. Haha. Sige, Chen Fan. Hindi ka lang dumating. Kumakain ka pa sa harap ko. Kung hindi ako dumating, paano ko matutulungan na turuan ng leksyon ang mga asong iyan na nasa ilalim mo? Nasuplam-suplam kang hamak, basura ka. Paano kang nangahas magsalita ng kalokohan sa kulungan ko ng mga masasama? Panoorin mo habang pinupunit ng ate ko ang bibig mo. Panoorin mo habang pinupunit ng ate ko ang bibig mo. Direktor. Chen Fan. Shen Xiao. Nangangahas kang pumatay sa loob ng aking kulungan ng mga masasama. Chen Fan, napakatapang mo. Ilang araw pa lang akong matapang. Isisi mo sa basurang iyon ang kamalasan niya. Siya mismo ang nagpadala ng kanyang sarili sa pintuan para patayin ang manok at bigyang babala ang unggoy. Nangangahas kang tawagin kaming mga unggoy. Uy, may kaunti kang alam sa sarili. Wang Zhengyang. Inaabuso mo ang pagbitay ng walang paglilitis sa kulungan ng mga masama. Dinadaya mo ang nasa itaas at inaapi ang nasa ibaba. Karapat dapat kang parusahan sa iyong mga kasalanan. Narito ako ngayon para lang kayong dalhin, para lubos na kayong bigyan ng katarungan. Kung aaminin mo ang iyong pagkakamali sa akin. Ako si Chen Fan, maaari kitang iwanang buhay. Kung hindi, Ikaw lang, Chen Fan. Ang iyong pagkakakilanlan ay nalantad na noon pa. Nagpapanggap ka pa ring madilim ang ulo dito. Nangangahas kang magpakita ng kapangyarihan sa aking teritoryo. Hindi ka ba talagang natatakot na mamatay? eto na naman tayo. Gaya ng kasabihan, hindi marami ang mga lansihin. Gumagana lang naman. Chen Fan, kung ayaw mong maging butas-butas ang katawan mo, lumuhod ka na lang at magmakaawa. Siguro dahil may itsura ka, at maaari kitang ipakiusapan. Talaga? Kung ayaw mo ang mga kamay na ito, sa tingin ko, hindi na kailangang manatili ang Chen mga Fan, ito. nangangahas ka. Braso ko. Ikaw. Gusto kong gumawa ng mabuti araw-araw. Ililigtas ang buhay mo. Mukhang sadya mong hinahanap ang kamatayan.
Kung ganon, wag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Ibigay mo sa akin. Walang kwenta. Walang kwenta. Bulag ba kayong lahat? Protektahan ang warden. Ha! Hindi inaasahan na ang kagalang-galang na kulungan ng mga kontrabida ay may ganitong araw. Ha! Ikaw, Ikaw! Anong ikaw? Hindi bulag ang mga tauhan mo. Itinali ko na ang lahat ng mga matatanda. Hindi sila makagalaw, Chen Fan. Nakikipagsabwatan ka sa mga kriminal. Inaatake mo ang isang guwardiya ng bilangguan. Gusto mong magrebelde? Hindi rin ba? Sabi ko sa'yo, nandito ako ngayon para aminin mo ang mga pagkakamali mo. Siyang nga pala, makikipagkasundo ako sa iyo. Anong kasunduan? Isuko mo ang selyo ng warden. Bibigyan kita ng 90 bilyon. Chen Fan, ikaw na mabahong trooper. Hindi ka pinuno ng madilim na mundo, ni hindi ka pa nakakita ng 9,000 yuan. 90 bilyon. Ang kapal ng mukha mong sabihin. Chen Fan, akala mo ba talagang tanga ako? Warden, sa tingin ko hindi ka dapat makipag-usap ng kalokohan sa basurang ito. Ang isang basura ay walang pinagkaiba sa isang grupo ng basura. Dalhin natin sila sa kulungan. Pahirapan natin ang mga ulol na ito hanggang sa mamatay. Ipaghiganti natin sina Instructor Shen at Instructor Mingyue. Paghihiganti. Wang Zhengyang. Ganoon din ang tingin mo. Hahaha Chen Fan. Kilala na ng lahat sa madilim na mundo kung sino ka. Dahil ikaw ay isang peking basura. Sinasayang mo lang ang oras ko pagkatapos nating magkakilala. Dalhin mo ng masunurin ang mga tauhan mo para lumuhod at mamatay. Baka iiwan kong buo ang bangkay mo kapag masaya ako. Kung hindi, Ano? Ang tanga ay tanga. Wang Zhengyang, hindi ka rin naniniwala sa mga chismis na iyan, di ba? Nakikita kong sobrang nahuhumaling ka sa 90 bilyon na iyan. Siguro ang 90 bilyon at ang buhay mo ay parehong nakataya kung hindi mo mabawi ang 90 bilyon. Yung amo mong nasa likod. Ano ang gagawin niya sa iyo? Isang pagkakataon lang. Matuto kang pahalagahan. Warden, huwag kang maniwala sa kanya. Halatang nagsisinungaling siya sa iyo. Oo, Warden, kaya ng loko na ito, ang 90 bilyon. Bakit siya bumalik? Kunin ang pera at lumaya. Hindi ba mas mabuti yon? Halatang niloloko ka nito. Ang trabaho ng warden ay patayin tayong lahat. Masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. May kapangyarihan ako sa gabi. Gusto kitang patayin. Hindi ko magamit ang sirang identidad na ito. Chen Fan, hindi ako naniniwala diyan. Na ibibigay mo ang selyo ng Warden. Gusto kong suriin muna ang mga kalakal. Papa, iligtas mo ako! Papa, iligtas mo ako! Papa, iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Xiaoyu, narinig kong matanda na ang Warden at may anak siyang lalaki. Ikaw ang madalas na pinakagusto sa batang ito. Ewan ko, ang buhay niya. Maari ba nating makuha ang tiwala ng warden? Xiaoyu, Chen Fan, ang sama mo para agawin ang anak ko. Ayaw mong mamatay. Paano? Mga opisyal lang ng estado ang pwedeng magsunog. Huwag mong hayaang magsindi ang mga tao. Tinali mo muna ang nanay ko. Ginagaya ko lang ang ginagawa ng iba. Mabuti yan. Limitado ang pasensya ko. Warden, kung hindi ka makikinig, gagawin ko. Pinutol-putol ko siya. Ikaw, Tay, iligtas mo ako! Tay, iligtas mo ako! Aba. Ikaw, ang kapal ng mukha mong magsinungaling sa akin? Sa kasamaang palad, malambot ang puso, hindi magiging maganda. Huwag mo akong purihin. Nagkunwari lang si Kuya Fan na dinukot ako. Ayoko makisama sa inyong mga hamak. Panginoong Red Slave, buti na lang at dumating ka. Kung hindi, mawawala ang posisyon ko bilang komandante ng batalyon. Buisit, may kapal ka pang magsabing umalis ka. Panginoong Red Slave, sabi ng hampas lupang iyon, alam daw niya kung nasaan ang 90 bilyon. Ah. Chen Fan, totoo ang sinabi niya. Galing. Gusto mo ang 90 billion? Kapalit ng selyo ng warden. Kung hindi mo makukuha ang 90 billion. May kapalaran ba? Ako ang masusunod. Chen Fan, huwag mong kalimutan. Nasa kamay ko pa rin ang kapatid mo. Ang mag-asawa ay dapat magkahiwalay lumipad sa malaking sakuna. Pabayaan na nga ang kapatid ko. Ang Panginoong ito, sa tingin ko dapat mong malaman,
sa aking mga kakayahan. Hindi mo ako mapipigilan ngayon. Aliping pula, ngayon na ang takdang araw. Kung hindi mo mababawi ang 90 billion, hindi mo na kailangang bumalik. Panginoong Aliping Pula, huwag mo siyang pakinggan. Madaldal siya. Patayin mo na lang siya, para tuluyan na. Tumahimik ka. Wala kang sasabihin. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang iniisip mo. Gusto mong hiramin ang aking kutsilyo para pumatay? At tatanungin mo pa kung papayag ako. Mababa sa iba, tumahimik ka na lang. Subukan mong sirain muli ang aking mga balak. Hindi kita patatawarin. Chen Fan, hindi mo lang ba gusto ang trabaho ng tagapangasiwa? Basta mailabas mo ang 90 bilyon. Ibibigay ko sa iyo ang trabaho ng tagapangasiwa. Dalhin ang selyo ng tagapangasiwa. Hindi, Panginoong Aliping Pula. Nilagdaan ng tagapangasiwa ang sulat para sa kanya. Ano ang gagawin ko? Huwag mo akong pilitin na ulitin. Nakakapresko. Chen Fan, ibinigay na sa iyo ang selyo. Kung hindi ko makita ang 90 bilyon sa loob ng 10 minuto, Alerto. Nasa estado ng alerto ang bilangguan ng masasama. kayong mga bilanggo, huwag ninyong isiping makakalabas kayong buhay sa bilangguan ng masasama habang nabubuhay kayo. Sisiguraduhin kong makikita mo ang 90 bilyon. Pumasok ka na. Anong ibig mong sabihin? Itinago mo ba ang 90 bilyon sa bilangguan ng mga masasama? Ang pinakamapanganib na lugar. Panginoong Red Slave, hindi mo maintindihan ang ganyang simpleng katotohanan, di ba? Sige, basura ka. Talagang nagsalita ka ng bastos kay Panginoong Red Slave. Palakpakan. Hindi kailangang maging walang saysay na palitan ng salita. Huwag mo nang patulan. Usapang negosyo. Hoy, Warden! O hindi, Wang Zhengyang. Sige, tuloy. Chen Fan, mas mabuti pang nagsasabi ka ng totoo. Kung hindi, ako si Wang Zhengyang. Hihiwain kitang buhay. Sa wakas, magsisimula na ang palabas. Chen Fan, content. Hindi mo sinasabing nasa selda na ito ang nabimpang bilyon. Hindi ba halata? Chen Fan, nagsinungaling ka at gumawa ng katulad na kwento. Hindi pa banggitin na nililinis ang bilangguan na ito nang hindi mabilang na beses sa isang araw, kahit ang halagang 90 bilyon. Hindi ito kasya sa selda na ito. Chen Fan, alam mo ang mga kahihinatnan ng pagsisinungaling sa akin. Anong pagmamadali? Sino nagsabing pera lang ang 90 bilyon? Ito, imposible iyan. Ang loob ng masamang bilangguan ay gawa sa mahiwagang bakal na isang siglo na ang tanda, hindi masira. Paano ka mananatiling tahimik? Ipadala ang 900 pilak. Peke. Dapat peke. Tutusukan ko siya. Umalis ka! Ang kapal ng mukha mong hawakan ang gusto ng mga matatanda. Narinig ko na kung sino man ang makakuha ng 90 bilyong ito ay bibigyan ng unang klaseng karangalan. Maaaring maging isang marques na may lupaing, may 10,000 ngunit laging may isang wanhuhu lamang sa Zhongzhou. Hindi ko alam kung sino sa inyong apat ang magiging hari sa huli. Chen Fan, kaming tatlo ay dapat gumalang kay Lord Hong Slave. Huwag kang maghasik ng gulo dito. Chen Fan, maaari kang lumabas. Sinasabi ko, aking Panginoon, ang iyong mga salita ay parang tumatawid sa ilog at ginigiba ang tulay. Kung tutuusin, marami ang 90 bilyon na iyon. Sabi mo nga na sayang kung lahat ng iyon ay makumpiska, kung maaari itong hatiin ng pantay. Okay lang na maging isang walang ginagawang bagong mayaman. Tumahimik ka at sumigaw. Huwag mo akong sisihin kung bawiin ko ang aking salita. Yeah. Ah, Hahaha. munting cutie, nangahas ka bang patayin ako? Mahal, pinaghirapan ko itong 90 bilyon. Bakit ikaw lagi ang nakakakuha ng lahat ng magagandang bagay? Ako lang ang dapat. Papakawalan ka ng amo. Ulo ng pamilya. Kapag nakuha ko na itong 90 bilyon, siya, si Wang Shixuan, ay isang walang hiyang babae para sa akin. Siya, Kumakain ng pagkain ng aso sa loob at labas. Noong una, dapat ka na sanang pinatay noong una. Naglilinis ng pinto para sa may-ari ng bahay. linisin ang portal. Sa kasamaang palad, huli na. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Nagpunas na ako ng puwita ni Wang Shixuan nang walang bilang. Sawa na ako diyan.
Tingnan mo mismo, may higit sa 300 na kontrabida sa bilangguan ng masasama. Alin ba diyan ang hindi dahil sa pagharang sa pagyaman ng pamilya Wang at ipinadala sa loob? Ang mga prinsipe at general ay mas gugustuhing magkaroon ng isang uri ng siya, si Wang Shixuan, ay kayang maging sobrang yabang dahil sa isang background ng pamilya na bigla lang lumitaw. Ako, si Wang Zhengyang, ay may talento at kakayahan, may pera kapag kailangan. Pagkatapos ng araw na ito, malapit na ang kasagsagan ng pamilya Wang. Ha ha ha. Oh. Buwisit, ang kapal ng mukha mong paglaruan ako. Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Pamilya, taunang drama. Tingnan nyo ang mukhang maasim ng bantog na warden na si Wang Zhengyang. Sige, magaling. Kahanga-hanga talaga. Chen Fan, anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin ang telepono. Ibigay mo sa akin ang telepono. Heto, yang akala mong napakaganda Wang Zhengyang, ang kasalukuyan mong kasalanan. Alam yan ng lahat ng sinigawan mo. Iminumungkahi kong dito ka na lang tumahimik. Hayaang mahuli ka ng sheriff. Kalokohan niya ang sinasabi mo. Hanggang sa kabaong na lang ba bago ka umiyak? Ayan, tingnan mo. Isang walang puso at walang utang na loob na hamak. Bakit hindi ka nananagot? Kaya pala, sa paningin ko parang aso siya. Lumalabas na utusan pala siya ng pamilya Wang. Sheriff, may aso dito. Hulihin mo, arestahin. Dalhin sa katarungan, arestahin. Peke. Puro peke. Ako ay taong hindi makapagsalita sa panaginip. Papaano ko masasabi ang mga ganyang salita? Tiyak na peke. Lahat yan peke. Ikaw, nilason mo ang alak ko. Binigyan lang kita ng konting pampasigla. Wang Zhengyang, akala mo ba lahat ay marumigaya mo? Ang bantay na pumatay sa pinuno ng pamilya Wang, kinaladkad din ang pamilya Wang sa gulo. Gumamit ng impluensya para sa pansariling kapakanan, pangangalakal ng kapangyarihan at pera. Matibay ang ebidensya. Wang Zhengyang, kita ko na. Hindi ka makakalabas sa kulungang ito. Gusto mo ba? Sa susunod na buhay. Ayan na. Bumalik ka sa akin. Bumalik ka sa akin. Bumalik ka sa akin. Maliwanag na papasok ako sa mataas na lipunan na may 70 bilyon. Paano iyon naging peke? Imposible. Imposible. Sinasaktan ninyo ako. Lahat kayo. Tapos na. Tapos na. Sina Wang Zhengyang at ang iba ay nasa kulungan na ngayon. Ito ang selyo ng warden. Ibibigay ko muna ito sa iyo. Salamat sa iyo para masugpo ang ganitong kalaking kanser sa lipunan. Paano? Naisip mo bang maging warden dito? Sobra ang tingin sa akin ng sheriff. Maliit lang akong tao. Hindi ko kayang pasanin yan. Sayang. Karamihan sa kanila ay mga kapatid ko. Lahat sila ay pinagbintangan. Hindi ko alam kung kailan para linisin ang kanilang mga pangalan. Malapit na. Hintayin si Wang Zhengyang, ang gamu-gamong iyon, na magpaliwanag ng malinaw. Mabubunyag ang lahat. Chen Fan, sinira mo ang isa kong mata. Bakit ka nangahas na saktan ako sa teritoryo ko? Papatayin kita. Muntik na kitang makalimutan. Shen Xiao. Panunuhol sa mga opisyal. Sadyang pananakit sa mga tao. Pagbubuo ng masasamang puwersa. Dalhin. Bakit niyo ako dinadakip? Sasabihin ko sa iyo, malapit akong kasama ng warden. Alisin mo yan. Palayain mo ako. Bukod pa riyan, naimbestigahan na ang mga hinaing ninyo ni Longwu. Ipaalam sa pamilya mo na magpiyansa. Sige, Ginoong Fan. Ginoong Fan, ang galing mo talaga sa itim mong kasuotan ngayon. Kumbinsido na talaga ako, pre. Plastic. O ano?
Maligayang pagdating sa madilim na ulo. Maligayang pagdating sa madilim na ulo. Fan, madilim na ulo ka talaga. Totoo nga. Diyos ko, nakakita talaga ako ng isang totoong madilim na ulo. Nakulong si Longwu ng maraming taon. Salamat sa pag-aalaga mo sa asawa at mga anak ko. Aba, pre, bumangon ka. Anong ginagawa mo? Huwag kang magsalita na parang tagalabas. Iisang pamilya tayo. Aba, sige, sige. Hindi magandang lugar ang harap ng kulungan para mag-usap. Bumalik muna tayo. Pamilya, taunang drama. Talagang kahanga-hanga. Lakas ng loob mong sirain ang mabubuting gawa ng pamilya Wang. Sige, ako na ang makikipagkita sa kanya. Gumaling na ba ang sugat mo? Mas mabuti na. Chen Fan, salamat sa pagod mo. Dapat lang. Hindi maganda. Madilim na ulo. Sinusundan tayo. Ano? Nariyan na. Yan ang sasakyan. Fan, nagwala ang kotseng ito. Isang tingin pa lang, malalaman mong hindi sila mabait. Ano ang gagawin natin? Bumalik ka muna sa templo ng ulo ng dilim. Tungkol naman sa kotseng sumusunod sa likod, aakitin ko sila palayo. Ulo ng dilim, magkita tayo sa templo ng ulo ng dilim. Si. Pumunta tayo sa punong tanggapan ng madilim na gabi. Ito ang sikat na punong tanggapan ng madilim na gabi. Tara, mauna na tayo. Makinig kayo kay Ginoong Zhang. Malapit nang ipahayag ang susunod na ulo ng dilim. Ma, sa tingin ko, sa iyo dapat mapunta ang ulo ng dilim. Kailangan pa bang sabihin iyan? Karaniwang pinahahalagahan ni Ginoong Zhang si Ma. Hintayin nating maipasa ni Ginoong Zhang ang mahika ng madilim na gabi kay Ma. Hindi naman agad-agad na maihalal si Ma. Sa oras na yon, mas susuportahan pa rin ako ni Maria. Huwag mag-alala. Kapag naging ulo ng dilim ako, ikaw ang unang bantay ng ulo ng dilim. Saan nanggaling ang mabahong pulubi? Bakit ka naglakas loob na nakawin ng templo ng gabi ko? Wala ka bang pakialam sa buhay mo? Umalis ka dito. Kinakausap kita. Bingi ka ba? Ang huling taong mayabang na katulad ko ay nasa kulungan na. Si Ginoong Zhang ay hindi ganoon kayabang kapag kausap namin. Sino ka ba? Ginoong Zhang. Aling Ginoong Zhang? Siyempre, si Ginoong Zhang Xiong, ang presidente ng Grupo Zhang. Inimbitahan niya tayo dito. Ikaw lang ang nakakakilala kay Ginoong Zhang. Hindi lang si Ginoong Zhang ang kilala ko. Kilala ko rin ang madilim na ulo dito. Madilim na ulo. Probinsyano, nanloko ka gamit ang pangalan ng lihim na ulo, di ba? Sa kasamaang palad, wala akong oras para pakinggan ang yabang mo dito. Maging makatwiran ka at kunin mo na ang babae mo. Hoy, nasaan ang magandang babae? Ang bulag, kasama ang ganyang mabahong pulubi. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Ipinapangako kong ililibre kita ng masarap na pagkain at inumin. Mabahong pulubi. Alam mo kung sino ako? Ako ang magiging tanod ng madilim na ulo. Insultuhan mo ako. Ininsulto mo ako. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Tanod ng madilim na ulo. Hindi mo karapat-dapat iyan. Ang sabi-sabing madilim na club kung saan tinutulungan ng malakas ang mahina. Pangkaraniwan lang. Ikaw talaga ay hindi marunong tumano ng utang na loob at mas gusto mong maparusahan. Masama na nga na nakapasok ka sa aking templo ng dilim. Paano ka nang ahas mang insulto sa akin? Ngayon, babaliin ko ang mga binti mong pang-aso. Tigil. Ginoong Ma. Bakit sa wakas nagsalita na ang pagong? Sino ang tinatawag mong pagong? Subukan mong murahin ako ulit. Narinig mo ba ako? Duwag na pagong! Duwag na pagong! Duwag na pagong. Talagang may mga hangal bawat taon. Ngayong taon ay lalong marami. Nagmamakaawa ka pang mapagalitan, sira ka talaga. Si. Kayong mga mababait. May daan sa langit, ayaw mo namang daanan. Walang pinto ang impyerno, pero pilit mo pa rin papasukin. Nangahas kang murahin ang ating pinuno ng dilim na si Ginoong Ma. Ngayon, bawat isa sa inyo, walang sinuman ang makakalabas kahit kalahating hakbang mula sa punong tanggapan ng dilim.
Ang magiging pinuno ninyo ay siya. Oo, Apo. Paano? Natatakot ka? Bakit hindi ka lumuhad ng sunod Sonyeren at yumukod kay Ginoong Ma para aminin ang iyong pagkakamali? Baka kaya pa ni Ginoong Ma na hindi ka patayin. Mabait, ano ang pinagtatawanan mo? Siyempre, pinagtatawanan kita dahil wala kang utak. Isang grupo ng mga mangmang na hangal. Salamang ka ng dilim. Ikaw ang pinuno ng dilim. Ikaw ang pinuno ng kadiliman. Paano nangyari ito? Pangalawang kapatid, tama ba ang nabasa mo? Talagang hindi siya nagkamali. Ang pinuno lamang ng kadiliman ang may karapatang umunawa sa mahika ng kadiliman. Kaya, siya nga ang pinuno ng kadiliman. Hindi nagpapakita ng lakas ang tigre. Akala nyo ba'y sakitin kaming pusa? Ininsulto ninyo ang Panginoon ng kadiliman. Nilait ninyo ang Panginoon ng kadiliman sa likuran. Kayo lang, mga maliit na tao. Ilang buhay ba ang handa ninyong mawala? Uy, bakit kayo natataranta? Kaya pala sinabi sa akin ni Mr. Zhang noong isang araw, ang kanyang sining ng kadiliman ay nawala. Ikaw pala, mabahong pulubi, ang nagnakaw niyon. Kuya, anong nangyayari? Sabihin mo ang totoo. Ilang araw na ang nakalipas, kami ng amo ko ay pumunta para tulungan si Ginoong Tsang na hulihin iyon, ang basurang nagpapanggap na kamay ng kadiliman. Siya nga iyon. Ito rin ang araw pagkatapos niyang makilala si Mr. Zhang. Nawala ang sining ng kadiliman. Oo, kaya kung patunayan. Siya rin ay nahuli noong araw na yon. Kaya, ninakaw ng walang hiyang ito ang sining ng kadiliman. Kalokohan ang iyong sinasabi. Kalokohan ba? At alam mo yon. Ninakaw mo ang paraan ng pagsasanay ng ating himpilan ng kadiliman. Lakas loob kang pumunta sa ating himpilan para maglibang. Mukhang naghahanap ka ng kamatayan. Chen Fan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. O isuko mo ang sining. Pagkatapos ay putulin ang iyong mga meridian. Huwag mong sisihin kaming mga kapatid kung kami magiging bastos sa iyo. Talaga? Kung gayon, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Humingi kayo ng tawad, o kaya ay puputulan kayo ng ulo ngayon din. Magpasya ka. Ang tigas talaga ng bibig mo dahil gusto mo talagang mamatay. Kung ganoon, huwag mong sisihin ang mga kapatid kung maging bastos sila sa'yo. Mga pare, pormasyong pumapatay ng paa. Opo. Sandali lang, ang punong tanggapan ng madilim na gabi ay nagpaparusa sa masasama sa loob ng maraming taon. Nagnanakaw sa mayayaman at nagbibigay sa mahihirap. Dahil lahat kayo ay kabilang sa punong tanggapan. Ayaw naming magkagulo. Dahil hindi kayo naniniwala sa sinasabi namin. Paano naman ang sinabi ni Ginoong Zhang? Kalokohan, pati ang Panginoong madilim na ulo ay nangangahas kayong hamakin. Mamamatay ba kayo? Talagang si Ginoong Zhang. Talagang boses ni Ginoong Zhang. Baka naman, Kalokohan, bakit hindi pa ninyo inaanyayahan ang Panginoong madilim na ulo na pumasok? Humingi kayo ng tawad sa Panginoong madilim na ulo. Aayusin ko kayo pagbalik ko. Panginoong madilim na ulo, parating na ako. Sandali lang po. Huwag kang mag-alala, hihintayin kita. Ano pa bang sasabihin ninyo ngayon? tapos na tayo ngayon. Hindi maaari. Isa kang bilanggo na nagtatrabaho. Ano ang karapatan mong maging pinuno? Gusto kong tawagan ng amo ko. Huwag mong subukang magsinungaling sa akin ngayon. Oo, ngayong napakaunlad na ng artipisyal na talino. Malamang peke ang numero ng telepono nila. Tawagan ninyo agad si Ginoong Zhang. Walang pagsisisi. Hintayin mong ilantad ka ng amo ko. Tingnan natin kung paano ka makakawala dito. Hindi maaasahan ang mga ito. Guguluhin nila ako. Sinasabing ininsulto nila ang madilim na pinuno sa unang pagkikita. Masama yon. Madilim na pinuno, kaya niyang magpakilala, di ba? Hindi mo pa alam. Ang mga mumunting ito, kasalanan ko na masyado ko silang pinalayaw. Makulit na bata. Dali! Parang may masamang mangyayari lagi. Pasensya, pansamantalang hindi maabot ang numerong tinawag mo. Pakitawag na lang ulit mamaya. Sige, ano pa bang masasabi mo? Anong problema? Kung hindi ka makatawag, sabihin mo na lang na nanloloko kami. Tapos, 2 minuto ang pagitan ng 2 tawag. Bakit may panahon si Mr. Zhang para sagutin ang tawag mo? Wala siyang panahon para sagutin ang tawag ko. Sa tingin ko may kahina-hinalang nangyayari. Kalokohan lang yan. Nagpapakaloko lang kami. Kami ang tumama sa iyong puso.
May kasalanan ka ba? Ikaw, Huwag mo silang masyadong kausapin. Binibigyan ko ng respeto si Suyu ngayon. Bibigyan kita ng huling pagkakataon dahil matigas ang ulo mo. Magandang ideya. Kung gayon, gawin mo na ang mga hakbang mo. Ipakita mo sa akin ang lakas mo. Siya na. Si, ikaw, bata. Huwag mong ikamatay ang iyong kahinaan. Kasalanan ko. Pormasyon ng pagpatay. Buksan. Pamatay na pormasyon ng templo. Buksan. Chen Fan. Kilala rin ang pormasyong ito bilang pormasyon ng mga Diyos. Binubuo ito ng 302 na gilid ng poste at pinong mga kawad na bakal. Kapag ganap nang nabuksan ang pormasyon, dudurugin ang laman na parang abaka sa loob ng 3 segundo. Hindi nakikita ang pagpatay. Maaaring mamatay sa ilalim ng pormasyong ito. Mapalad kayong 3. Anong 3 buhay na mapalad? Buti ka nga. Gusto mo bang? Ginoo, ano ang magagawa natin? Tigil. Kayong mga maliliit na hamak, tumigil na kayo. Ginoong Zhang, Ginoong Ma, mabilis na itigil ang pamatay na porma sayon. Mashwan, maghihimagsik ka ba? Pamatay na pormasyon. Tanggapin mo. Si Ginoong Zhang ang kanilang peking Panginoon ng madilim na ulo. Umalis ka. Hayop? Ibinibigay ko sa iyo ang mga susi sa pormasyon ng mga Diyos. Ito ay para sa iyo upang protektahan ang punong tanggapan ng madilim na gabi. Hindi ito para sa iyo upang saktan ng iba, para sa iyong sariling makasariling hangarin. Hindi ito para sa iyo upang hamunin ang Panginoong madilim na ulo. Madilim na ulo. Siya ang madilim na ulo. Bakit? Panginoon, malinaw mong ipinangako sa akin na ako ang magiging madilim na ulo. Hemp. Ibig sabihin, bulag ako noon. Maashwan, punong tanggapan ng kalamidad, pag-abuso sa kapangyarihan, buhay ng tao. Bawiin agad ang utos ng hanay ng mga Diyos, ibinaba sa tagabantay ng tarangkahan, magpakita ng halimbawa. Bakit? Maestro, Ano pa ang ginagawa mo? Umalis ka na. Chen Fan, hintayin mo ako. Kasalanan ko ito lahat. Panginoong madilim, na ulo. Patawarin mo ako. Oh, Ginoong Zhang. Huwag kang masyadong magalang. Paano kung ganito? Si tatay ang tagapagligtas ko. Tawagin mo na lang akong Chen Fan. Kamusta? At ikaw? Huwag mong sisihin ang mga hindi nakakaalam. Mula noong una tayong magkita, hindi kita papatayin. Salamat, madilim na ulo. Pero ikaw, kulang ka sa birtud. Salungat ito sa orihinal na layunin ng punong tanggapan ng madilim na gabi. Ngayon, parusahan kang itiwalag sa punong tanggapan ng madilim na gabi. Hindi ka maaaring upahan kailanman. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kung nasaan ako ngayon, matapos ang lahat ng paghihirap, hindi mo basta-basta maaalis yan. Ginoong Zhang, Ginoong Zhang. Tulungan mo akong magmakaawa, Ginoong Zhang. Alisin na ninyo siya. Ginoong Zhang, Ginoong Zhang. Chen Fan, Hoy, Ginoong Zhang. naaalala mo pa ba ang kasunduan natin? Naaalala ko. Sumama ka sa akin. Panahon na para malaman mo ang ilang bagay. Umupo muna. Hindi mo ba laging gustong malaman ano ang relasyon ko sa dati kong kasintahan? Makikita mo sa isang sulyap, nakilala ko ang dati kong boss sa ampunan. 7 taong gulang siya noon. Dahil may magandang pinagmulan ng pamilya ko. Inampon ko rin siya at opisyal siyang pinangalanang Zhang Chao. Ngunit sino ang makakaalam na hindi magtatagal? Mababang karote ang pamilya namin. Ingat! Suntok! Hoy, ikaw! Oy, di. Hoy, gising. Layas, layas, layas. Saan nanggaling ang mabahong pulubi? Kakain sa bahay ko? Umalis ka? May pera ako, gutom ang mga bata. Bibili lang ako sa kanya ng isang mangkok ng pansit. Hoy, alis. Tatay, gutom ako! Kainin mo muna ito. Tatay, naghihintay ka ba hanggang magkapera tayo? Titingala sila sa atin. Ciao.
Tatay, pasensya na. Tatay, hindi kita sinisisi. Magsisikap akong kumita ng pera sa hinaharap para lahat ay tumingala sa atin. Si, Anong nangyari? anak ko. Iyon ang sinabi niya. Yan ang ginagawa nila. Malapit na, gagantihan ng langit ang mga tapat. Isinilang ang grupo ni Zhang. Ang tadhana ay tila laging nagbibiro. Nakulong din siya sa bilangguan ng mga masasama. Napagbintangan din. Tama, ang grupo ni Zhao ay tanyag noong taong iyon. Bumili si Zhang Chao ng lupa sa timog ng lungsod, sa auction house. Naghahanda ng magpakitang gilas. Sa pag-uwi, ginulpi ako ng mga gangster. Pagkagising ko, nasa bilangguan na ako ng mga masama. At saka may hatol. Palabasin mo ako. Wala akong kasalanan. Palabasin mo ako. Wala kang kasalanan. Ang mga masama ay nakakulong kasama ang mga walang sala. Sino ang nagpabulag sa iyo? Nasaktan ang mga nakatatanda. Palabasin mo ako. Wala akong kasalanan. Palabasin mo ako. Sobra na iyan. Iyon lang. Pinahirapan ng anak ko sa loob ng 10 taon. Tapos, nagka-cancer. Pumayag ang bilangguan ng mga masama na piyansahan ko siya. Pero, noon, 5 taon na lang ang itatagal niya. Pero matatag ang loob ng anak ko. Matapos makalaya sa bilangguan, hiniram niya ang natira sa grupo ni Zhang. Lihim na itinatag ang punong tanggapan ng Dark Knight. At lumikha ng kanyang sariling Dark Knight magic. Lipulin ang mayayaman at tulungan ang mahihirap. Parusahan ang mga masama. Matapos isnipe ang 4 na malalaking conglomerate para sa 100 bilyon. Sa wakas, natapos na ang kanyang buhay. At tinutulungan ko siyang humanap ng tagapagmana. Tuparin ang kanyang huling habilin. Buti na lang. Nahanap kita. Ang taong nanakit sa pamilya Zhang ng patago. Ang taong nanakit sa aking pamilya Zhang sa panlabas. Sa totoo lang, dapat mong malaman. Linisin ang bahay. Sa kasamaang palad, huli na. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Inaayos ko ang mga gulo ni Wang Shixuan. Hindi na mabilang na beses. Pagod na ako dito. Wang Shixuan. Oo, pero isa lang siyang tau-tauhan. May ibang nasa likod niyan. May pera at kapangyarihan sila. Hindi mabilang ang mga ari-arian sa ilalim ng pangalan nila. Bakit nila pinipilit ang 100 bilyon na iyon? Hindi ba ito magulo? Dahil pagdating sa ubod ng issue, hindi nila habol ang 100 bilyon. Halo-halo na sa 100 bilyon na iyon kriminal na record ng tigre ng Zhongzhou. Listahan ng mga tauhan na tumatanggap ng suhol. Kaya pala sobrang sigla nila. Kung hindi natin madadala sa katarungan ang malaking tigre na ito, magkakaroon ng mas maraming bilangguan para sa mga masasama sa mid-state. Hindi kailanman kapayapaan. Sayang, naputol ang bakas ko dito, Chen Fan. Ang natitirang daan, ikaw na ang bahalang tumuloy. Paano? Bago ang aksidente sa sasakyan noong araw na iyon, ang misteryosong taong tumitig sa akin ay ikaw. Eksakto. Apura ang sitwasyon. Para hindi lumantad ang totoo, wala akong pagpipilian kundi sumabay sa agos. Buti na lang, ikaw ang napili ng Diyos ng madilim na gabi. Chen Fan, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Gusto mo bang maging bayani sa dilim kahit isang beses? Samahan mo akong hanapin ang tigre. Ibalik ang kapayapaan sa Zhongzhou. Huwag kang mag-alala. Ako naman, Chen Fan. Ako ang pinakatapat na tao. Paano ko kayang iwan ka? Isang matandang lampas 50. Nag-iisa akong pumapatay ng mga tigre. Si. Alam kong hindi ako nagkamali. Sumama ka sa akin. Ayan na.
Chen Fan, maligayang pagdating sa mundo ng madilim na pinuno. Tuloy po. Pagbati sa madilim na pinuno. Pagbati sa madilim na pinuno. Tumayo ka. Salamat, madilim na pinuno. Ang pinakamalaking sikreto ng punong tanggapan ng dilim. Gintong nagkakahalaga ng 90 bilyon at ang record ng kriminal ng tigre sa gitnang silangan. At ang listahan ng mga taong nakatanggap ng suhol para suriin ng bagong madilim na pinuno. Isang gamu-gamo. Nakakagalit iyon. Panginoong madilim na pinuno. Ano ang susunod nating gagawin? Hindi ba nila gustong ilantad ang ebidensyang ito? Hindi ako kasing galing ng gusto nila. Ipadala ang mga ito online ng paunti-unti. Ilabas natin ang ahas sa butas. Gusto kong makita ang utak sa likod nito. Gaano katagal pa sila magtatago? Kamakailan lang itong na-post online, isang listahan ng ebidensya ng krimen at mga suhol ng isang tao nagdulot ng mainit na debate sa publiko. Agad na kumilos ang mga kinauukulang departamento para alamin ang katotohanan, pinag-uusapan ng mga netizen. Sino ang malaking tao? Sa likod nito? Napanood mo ba ang dokumentaryo tungkol sa krimen na ito? Nakakapangilabot. Oo, may malalagot, di ba? Master Wang, binigyan na kita ng sapat na panahon. Hiniling ko sa iyo na subaybayan ang mga bagay para sa akin. Ganyan mo ba ginawa ang pagsubaybay? Isang maliit na bagay, gumawa ng malaking kaguluhan sa lungsod. Alam na ng lahat iyan. 3 araw. Bigyan mo pa ako ng 3 araw. Hindi ko pa makuha ang ebidensya. Nandito ako para makita ka. Siye, bibigyan kita ng 3 pang araw. Umalis ka na. Opo. Master, gusto mo bang pumunta sa ospital para sa mukha mo? Hindi na kailangan. Paano na ang taong pinakontak ko sa iyo? Nakontak mo na ba? Si Mashwan ay pumayag ng makipagtulungan sa atin. Sige, ipaalam sa kanya. Bibigyan ko siya ng pagkakataon bukas. Hayaang maghintay siya sa pagkakataon. Siguraduhing walang butas. Opo. Panginoong madilim na ulo. Si Wang Shixuan, ang puno ng pamilyang Wang, ay humihiling na makipagkita. Mukhang gumagana pa rin ang diskarteng ito. Pasukin siya. Opo. Sikatang Panginoong madilim na ulo. Labis na humahanga si Wang Shixuan. Espesyal na pumunta siya ngayon para bumisita. Sana, hindi ako nakaabala sa inyo. Magalang ang puno ng pamilyang Wang. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ng puno ng pamilyang Wang. Pero, Ano? hindi magandang reputasyon. Nagbibiro ang Panginoong madilim na ulo. Hindi kita binibiro. Lagi akong seryoso. Naalala ko noong isang araw. Nasaan ako? Nakita ko rin ang pangalan ng puno ng pamilyang Wang. Saan iyon nanggaling? Mukhang nasa listahan ito ng mga suhol. Saan kaya hindi komportable ang puno ng pamilyang Wang? Bakit maputla ang mukha mo? Hindi. Sobra ang iniisip ng Panginoong madilim na ulo. Pumunta ako ngayon. Gusto ko lang pag-usapan ang isang negosyo sa Panginoong Anino na ulo. Sabihin mo. Sa tingin ko, ang madilim na ulo ay matalino ring tao. Kung gayon, magsasalita ako ng diretsahan. Sa totoo lang, ang dating Panginoong madilim na ulo. Naging karangalan kong makasama siya sa trabaho. Hindi katulad ng iyo ang kanyang estilo. Anong ibig mong sabihin? Mula nang mapalitan ang madilim na kabisera. Kung gayon, sa tingin ko, ang mga lumang sama ng loob, dapat ding itong mawala kasama ng pagkamatay ng dating madilim na ulo. Wala na. Iwasan ang mga hindi kinakailangang gulo. Kung hindi, magagalit mo ang mga taong hindi dapat galitin. Mahihirapan ang lahat na tapusin ito ng maayos. Tama ba? Binabantaan mo ako. Paano iyon magiging banta? Malinaw na nag-uusap lang ako. Pag-usapan. Magandang ideya. Hubarin mo ang damit mo at pag-usapan natin ulit. Hindi iyon imposible.
Dumating ako ngayon ng may buong katapatan. Basta't kaya mong huminahon. Ayos lang na maglingkod sa mga nakatatanda. Bakit hindi ko maalala na may ganyang kalmadong ugali ang pinuno ng pamilyang Wang? Naaalala ko noong isang araw. Desperado ka pa ring habulin ang kotse ko. Gusto mo akong patayin. Sa lahat ng paggalang. Ang katapatan ng pinuno ng pamilya Wang ay ganyan lang, hindi ba? Malakas ang gana ng Panginoong Dilim. Ganoon ba? Basta't mapatunayan ng Panginoong Dilim, ang tinatawag na ebidensya sa internet ay isang biro lang. Hindi lang iyong 100 bilyon ang kaya kong isuko. Kaya ko pang gawing dote ang pamilyang Wang. Pakakasalan kita ng may karangyaan. Hahayaan kang umangat sa lipunan, maging tunay na anak na lalaki ng isang marangal na pamilya. Hindi mo na kailangang mamuhay ng patago. Panginoong Dilim, ano sa tingin mo? Panginoong Madilim na Ulo, anong ibig mong sabihin? Anong tungkol sa akin? Karaniwan, wala akong pinag-aralan. Pero naaalala ko pa rin ang sinabi ng nanay ko, ang tibo ng putakti, ang pinakamakamandag na puso ng babae. Lalo na ang puso ng magandang babae na tulad mo. Niloloko mo ako, niloloko kita. Ano ngayon? Wang Shixuan, sinusubukan mo lang akong linlangin gamit ang iyong kagandahan at saka sasamantalahin mong sirain ang ebidensyang hawak ko. Sa totoo lang, matagal ko nang pinagdududahan ang ebidensyang iyon. Totoo ba iyon o hindi? Masyado kasing detalyado. Pero, nang pumunta ka ngayon, bigla kong natiyak. Chen Fan, talagang lalaban ka sa akin? Hindi ka ba natatakot na saktan ang loob ng malaking tao sa likod ko? Hindi maganda ang naging wakas. At sa huli, mamamatay ka? Kung natatakot ako, paano ako magiging ganitong madilim na ulo? Wang Shixuan. Buhay si Wang Shixuan. Ang isang lalaki ay may ginagawa at may hindi ginagawa. Ikaw lang, babaeng makamandag, ang mga maruming ginagawa mo, malaki ang kasalanan mo, at hindi mo matatakasan ang pananagutan. Sandali na lang, at ipapakulong kita. Ako si Chen Fan. Bumalik ka, at ipaalam mo sa iyong amo. Hayaan mo siyang maghugas ng leeg. Hintayin mo ako nang masunurin. Ang tigas ng ulo mo. Xiao Wu, ihatid mo siya. Chen Fan, hindi ka pa nangahas na ipahiya ako ng ganito. Ako, si Wang Shixuan. Tandaan mo ang araw na ito. Huwag kang magsisi sa huli. Panginoon ng Dilim, ayos ka lang ba? Pakiramdam ko, may mali sa huling ekspresyon ni Wang Shixuan. May mali. Siya? Tingnan mo kung nasaan sina Su Yu at Ji Zhang. Ibig mong sabihin, Bilisan mo. Panginoon ng Dilim, may nangyaring masama. Nawawala sina Bibi, Su, at Ji, Zhang. Wang Shixuan, sundan mo ako. Opo. Saan ba to? Paano ako nagising dito? Gising ka na. Ji, Zhang, ayos ka lang, gumising ka. Ito si Fan Chen, ang babaeng gusto ng basura. Mukhang ganoon nga. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ganito kasi yan. Pareho kayong mamamatay dito ngayon. masyado kang mayabang. Sa tingin mo ba, mahina ang aking punong tanggapan? Oy, immortal. Matigas na naman ang baywang mo. Para sa anak mong nabilanggo, yumuyuko ka sa akin. Ang yuko, kung hindi mo alam, iisipin mong ako ang ninuno mo. Ikaw ba? Papalapit na si Chen Fan. Sakto. Isabit mo. Ano ang gusto mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Babahong puta, kung magdadaldalan ka pa, huhubaran na kita ngayon. Hayop ka! Huwag mo siyang hawakan. Ingatan mo ang sarili mo, matanda. Lord Darkhead, narito ang lokasyon. Sigurado ka bang dito? Pampagana, pakiusap, tanggapin mo rin ito ng may ngiti. Wang Shixuan,
Ano ang problema? Pumunta ka sa akin. Hindi ito sakuna para sa pamilya. Pinuputol mo ang mga matatanda at babae. Masama ka ba? Chen Fan, tulad ng sinabi ko, nangahas kang insultuhin ako, Wang Shixuan. Pagsisisihan mo ito. Gusto mong iligtas si Zhang Xiong at iyang mabahong puta. Pumasok kang mag-isa. Kung hindi, huwag mong sisihin ako sa aking kalupitan. Lord Darkhead, bakit hindi ka maghintay? Malapit na dumating ang mga tauhan natin. Hindi na ako makapaghintay. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Suyo, Ginoong Zhang. Chen Fan, ang bilis mo. Chen Fan, maligayang pagdating sa mundo ko. Narinig kong malakas ang Lord Darkhead para mas gumanda ang gaming experience. Espesyal kong inihanda ang misteryosong kadena na ito para sa iyo. Wang Shixuan, pakawalan mo na sila. Kung pakawalan ko sila, paano ako mag-enjoy? Hindi pa banggitin ang Darkhead? Hindi mo pa nakikita ang dalawang taong sabay na nagbubuga ng bula? 'Di ba? Bakit hindi ko sila ipalabas sa harapan mo? Kita mo, Lord Darkhead? Mukha ba silang mga isdang naghihingalo? Wang Shixuan, sa bawat utang ay may umutang, at sa bawat mali ay may nagkasala. Halika sa akin. Magandang ideya. Naaalala mo ba kung paano mo ako ininsulto noong isang araw? Anong gusto mo? Simple lang, para mailabas ko ang galit. Gusto kong putulin mo ang braso mo ngayon mismo sa harapan ko. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi niya tayo papatayin. Oh, sigurado ka? Mukhang ang dating paraan ko ay masyadong mabait pa rin. Tigil. Sinabi kong, tumigil ka. Gusto mo ng bayani na magligtas sa dalaga? Putulin ko ang mga kamay mo. Sige, ipapangako ko sa'yo. Pero, ibaba mo muna silang dalawa. Ibaba mo? Pre, pakawalan mo ako. Gawin na natin. Chen Fan, Babaeng lason. hindi. Wang Shixuan, hindi ba ang amo mo sa likod mo ay nagmamadaling patayin ka? Ang ebidensya ng katotohanan at kasinungalingan ay nasa isip ko lang, Wang Shixuan. Hinihingi mo sa akin ngayon. Pakawalan mo muna sila, kung hindi isasama kita at ang Wang Group sa pagkawasak. How? Base lang sa sinabi mo, ang pamilyang Wang ko ay isang siglong pamilya. Isang taong walang pinagmulan tulad mo. Gusto mo ring galawin ang pamilya kong Wang? Ito ay maling akala. Amo, hindi maganda. Ang Wangs. Ang mga bahagi ng Wang Group ay malisyosong ibinenta ng maraming maliliit na mamumuhunan. Bumaba na ito sa limit. Ano? Paano nangyari iyon? Amo, hinahanap ka ng Panginoon. Sayang. Ano ang ginawa mo? Kung hindi mo kayang pasayahin ang mga boss, kalimutan mo na. Ngayon, pati ang stock ng Wang ko ay paulit-ulit nang bumabagsak. Gusto mo bang lubusang wasakin ang aking pamilya Wang? Tatay, hayaan mo akong magpaliwanag. May kapal ka pang magpaliwanag, Wang Shixun, sabi ko sa'yo. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Lutasin mo agad ang krisis ng Wang para sa akin. Kung hindi, palalayasin kita sa pamilya Wang ng tuluyan. Hindi, tatay. Hindi mo to magagawa sa akin. Kumusta, tatay? Ikaw ang may kagagawan sa mga nangyari sa pamilya Wang. Hulaan mo. Hula ko, Chen Fan, pinapayuhan kita na ibalik mo agad ang presyo ng share ng pamilya Wang sa dati nitong halaga. Kung hindi, papasabugin ko ang utak ng 2 pokpok na iyan. Sasabog ang dugo sa lugar na iyon. Wang Shixuan, pakinggan mo ang mga sinasabi mo. Mabait pa nga ang tawag kong makamandag na babae sa'yo. At, Miss Wang, krisis lang naman sa stock iyon. Bakit ka nagpapanik? May paraan ka? Siyempre, kakausap ko lang sa finance ng Zhang. Nag-inject ng 30 bilyon sa capital ng Wang. Naniniwala akong sapat na ang 30 bilyong ito para malutas ng Wang ang krisis na ito. Paano naging posible iyon? Ang kapangyarihan sa iyong mga kamay. Hayaan mong bawiin ni Zhang Xiong ang lumang bagay na iyon ng mas maaga. Mahigit 10 taon na akong nasa Zhang. Ang koneksyong ito. Magaling, ma'am. Tumaas na ang stock. Sige, ganyan talaga ang mabuting asong aking pinalaki. Ma Xuan, isang taong kumakagat sa kamay na nagpakain sa kanya. Itali mo ako dito. Para pa rin ito sa pamilya Wang. Ang buo kong Zhang Group, ehem. Maaari mo na lang akong tawaging amo. May konsensya ka pa ba? Konsensya. Zhang Xiong, bago mo sabihin ito, tanungin mo muna ang sarili mo. Sabi mo gusto mong ako ang pumalit bilang pinuno ng kadiliman. Naniniwala ako, pero ikaw,
Bumaling ka at hinayaan si Chen Fan, isang bilanggo sa sapilitang paggawa, na pumalit. Maliit na pagkakamali lang ang nagawa ko. Tinalikuran mo ako, at parang hindi mo na ako kilala. Talagang ibinaba mo ako, si Ma Xuan. Bilang asong bantay ng mga Zhang Ayan, may kapal ka pang mukhang magtanong sa akin kung may konsensya ako. Sa tingin ko, ang walang konsensya ay talagang ikaw. Maliit na pagkakamali. Tinatawag mong maliit na pagkakamali ang pagsisimula ng isang nakamamatay na pormasyon at ang paghamak sa mga buhay ng tao. Ma Xuan, wala ka bang hiya? Huwag mong sabihin iyan. Bakit hindi ko sasabihin? Kung hindi dahil sa lihim na paratang ni Ginoong Zhang laban sa akin para sa iyo, Ma Xuan, hindi pa sapat ang mamatay ka ng 1,000 beses. Alam mo ba? Imposible. Mamamagitan siya para sa akin. Hindi ako naniniwala. Maniniwala ka o hindi? Ma Xuan, paano na ang buhay? Dapat magpasalamat. Pweh, bilanggo ka. Ano ka ba? Nagtuturo ka pa dito sa akin. Mabuti ang sinabi mo, Ma Xuan. Hindi ba't gusto mo nang makapasok sa pamilya Wang? Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Hindi mo ba kinamanahian ng husto ang matandang iyon? Basta't patayin mo siya, hindi lang kita papapasukin sa pamilya Wang. Pati ang posisyon ng pinuno ng kadiliman na hinahangad mo, mabibigay ko rin sa iyo iyon, nang sabay. Totoo ba iyan? Sigurado. Matanda, sa kamay ko ka, mamamatay. Hindi ka lugi, huwag kang mag-alala. Tanggapin mo akong alagad. Hahayaan kitang mamatay ng payapa. Ano pa bang sasabihin mo? Wang Shixuan, hindi mo naman talaga inaakalang isa akong alas, di ba? Anong ibig mong sabihin? Sa palagay ko, tungkol sa inyong Wang Group, paano naman ang pagsusuri sa kanilang nakaraan? At may nakita akong napaka-interesante. Ang Wang Group ninyo ay umiiwas sa buwis. Magaling na galaw. May ebidensya ka ba? Nagsasabi ka lang ng kalokohan. Mag-ingat ka. Kakasuhan kita ng paninirang puri. Nagsasabi ba ako ng kalokohan? At alam mo yan? Tungkol sa ebidensya, inilagay ko na ito sa internet. Basta't igalaw ko lang ang daliri ko. Pindutin ng bahagya. Hindi na magkakaroon ng pamilyang Wang sa Zhongzhou. Chen Fan, pinapayuhan kita na huwag kang lumampas. Sobra ba ako? Kung hindi mo ako tinulak ng hakbang-hakbang, paano ako napunta dito? Wang Shixuan, magbibilang ako hanggang 3. Basta't pakawalan mo sila. Kalagan mo na ang sirang kadena para sa akin. Pwede nating pag-usapan ng masinsinan. Kung hindi, naghihintay na malugi ang pamilya Wang ninyo. 1. 2. Chen Fan, huwag kang magpadalos-dalos. Bibitawan ko na. Hindi ko ba siya pwedeng pakawalan? Pakawalan mo na. Ano pang ginagawa mo? Bakit hindi mo pakawalan agad sina Miss Su at Mr. Zhang? Tama. Chen Fan, ginawa ko na ang sinabi mo. Bakit hindi mo burahin agad ang ebidensya? Ano? Ano ang sinabi mo? Burahin? Sa tingin mo ba? Mura lang ako para sa iyo? Chen Fan, bumabalik ka sa salita mo. Hoy, sinabi ko lang napakawalan sila. Tapos, kausapin mo ako ng detalyado. Hindi ko sinabing burahin ang ebidensyang iyon. Tanga. Ikaw, ano pa ang gusto mo? Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. O mababang karote ang pamilya Wang. O kaya ay tumestigo ka. Isa'y lalim sa hustisya ang nasa likod mo. Hayaan mo akong pumili, Chen Fan. Ang usapan dito ay kung mamamatay ang buong pamilya o ikaw lang ang mamamatay ng ganito. Masyado kang nahihiya para hayaan na akong pumili. Sabi ko, Wang Shixuan, adult ka na. May pagkakamali kang dapat aminin. Kailangan mo pa bang turuan kita na tumayo ng tuwid pagkatapos kang paluin? Kaya, ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Kung hindi, hindi ka na makakalabas dito. Chen Fan, ang laki ng hangin mo. Sir, nandito ka na sa wakas. Siya ang naglabas ng ebidensya. Binandaan rin niya ako ng Wang Group. Muntik mo na siyang patayin. Alam ko na iyan. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Kung hindi dahil sa kawalan mo ng kakayahan. Hindi ko na kailangang gawin ito ng mag-isa. Chin Chang, ikaw pala. Ikaw ang gobernador ng Zhongzhou. Bakit mo ginagawa ng lihim ang ganitong uri ng korupsyon? Mga usapin ng pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Tama na. Ngayon ay para ayusin ang problema. Hindi mo dapat ako pinupuna, Chen Fan. Siyain ang lahat ng ebidensya. Maaari ba kitang patawarin? Ano ang gusto mo? Siyempre, malaking regalo ito para sa iyo. Dalhin mo rito. Nanay. Fan, nanay, pasensya na. Nadadamay na naman kita. Sayang, ano na naman ang ginawa mo? Parang langgam ka. Dapat talaga akong gumawa nito.
Makikita mo ako ngayon. May mga kakayahan ka. Pero wala akong gaanong pasensya. Ang pag-aalangan mo, gusto kong iwagayway ang mga kamay ko. Kung mag-aalangan ka, hindi ko alam kung saan mapupunta ang susunod kong kutsilyo. Kung ayaw mong maulila payo ko sa'yo, magplano ka ng maaga. Tigilan mo na. Mabibigay ko sa'yo ang ebidensya. Basta, wag mong saktan ang nanay ko. Matalino ka. Ihagis mo na ang ebidensya. Bitawan mo muna ang nanay ko. Wala kang karapatang makipag-ayos sa akin. Huling pagkakataon 3. Fan. Huwag mong pakinggan siya. Tama na ang buhay ko. Tawagan mo ang pulis. Tawagan mo. Tanggalin ang panganib para sa Jongjo. 2-1. Sayang naman. Salo, ibinigay ko na sa'yo ang ebidensya. Maaari mo bang bitawan ang nanay ko? Bitawan mo na. Chen Fan, walang makakawala nang hindi nasasaktan matapos akong saktan si Chin Chang. Lahat ng narito ngayon, isa-isa, walang sinuman ang makakatakas. Binali mo ang salita mo. Ano? Baka gusto mo akong ipaaresto sa pulis? Chen Fan, hindi mo ba ako pinaglaruan? Karma iyan. Hindi mo ba sinusubukang iligtas ang nanay mo? Luhod ka at yumukod sa matandang babae. Baka makiusap pa ako sa lider. Hayaang mamatay kayong dalawa ng magkasama. Haha, hindi mo yang karapat-dapat, ikaw lang. Chen Fan Salo. Nanay, Xiao Ma. ma, Xuan. Buwisit ka, ipinagkanulo mo ako. Hindi po. Magtiwala ka sa akin. Sa tingin mo ba, tanga ako? Ikaw ang nagdala sa taong ito. Niloloko mo ako. Ikaw at si Chen Fan na walang kwenta ay nagkukunwari para lokohin ako. Kumilos na ang pinuno ng pamilya Wang. Xiao Ma, pakawalan mo lang mamaya. Pony, pakawalan mo lang mamaya para sa madilim na ulo upang kusang makipag-ugnayan si Wang Shixuan sa iyo ng may kumpiyansa. Ikaw ang nagbibiro, tanga. Hahaha. Mga chikiting kayo. Wala sa inyo ang mamamatay ng natural na kamatayan. Tama na, tumahimik ka. Kung hindi dahil sa akin, ang mahalagang sandali para sa pinuno ng gabinete. Ninakaw ang ebidensya ng krimen at ang listahan ng mga suhol. Hindi ako makikipagtulungan sa inyong pamilya Wang kung may sasabihin ako. Hoy, teka, anong sinabi mo? Ebidensya ng krimen at listahan ng mga suhol. Chin Chang. Inamin mo mismo. Nagre-record ka. Siyempre hindi naman. Bakit ka naman masyadong masaya? Nagmamadali ka bang mamatay? Hoy, ngayon, hindi ako ang nagmamadaling mamatay. Ang nagmamadaling mamatay ay ikaw. Anong ibig mong sabihin? Nagbitag ka na. Gobernador Chin, nilabag mo ang batas at disiplina. Pang-aabuso sa kapangyarihan nagdulot ng kamatayan. Ang ebidensya ay matibay. Gobernador Chin, sumama ka sa amin. Kapal ng mukha, ako ang gobernador ng Central State. Chin Chang, hindi mo to magagawa sa akin. Bitawan mo ako. Gusto kong makita ang abogado ko. Chen Fan, talagang minaliit kita. Nanghuhuli lang ako ng pagong sa banga. Sa pagkakataong ito, kailangan kong pasalamatan ng amo ng pamilya Wang sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Chen Fan, papatayin kita. Wang Shixuan, presidente ng Wang Group. Pag-iwas sa buwis, panunuhol sa mga opisyal. Dalhin siya. Chen Fan, pakawalan mo ako. Mapapahamak ka. Maghintay ka hanggang makalabas ako ng kulungan. Hahayaan kitang mamatay na walang ililibing sa'yo. Nanay, Suyo, umuwi na tayo?